Abay, Cici. Abay, Cici. Kasama na kayo ni tatay. Hi sis! So welcome back to our channel. So mapapansin nyo medyo malungkot ako today sa ating video dahil nga merong hindi inaasahang pangyayari ako. Kasi po yung aming isang dog na si Cici ay nagkasakit. Kahapon po, February 19, dinala ko siya sa vet clinic ng umaga. Na-check naman siya ni Doc at binigyan naman siya kinuna siya ng laboratories, ng CBC, ng blood chem, at saka distemper. So, ang tanong ko is, lahat ba kailangan kunin kay Cici yung mga laboratory na yun? Ang sabi ng doktor, oo, lahat daw kailangan para ma-check namin kung ano yung mga sakit niya, tsaka yung mga kalalabasan ng lab test. Okay. Mga after 1 hour, pinakita na sa akin ni Doc yung mga result. So, ito yung mga kasis. So, ito yung mga result niya, tatlo to. And then, in-explain sa akin ni Doc, ito yung mga lab test niya. And then, ang huling-huli yung distemper. Sabi kasi ni Doc, pag nag-positive si Cici sa distemper, ililipat siya sa rehabilitation dito daw sa Pasig. Kung mag-positive, pero kung mag-negative, i-confine siya. So sabi ko kay Doc, sana negative para ma-confine si Cici. So bago ako pumunta ng clinic, ang plano talaga namin is i-confine. So, yun na nga mga kasis, na-confine siya kahapon. So, di na kasi nakakalakad si Cici eh. Pero nung umaga nakakalakad pa siya. Pero bandang tanghali na karga na namin siya. Although, first time dun sa lugar, so parang nahihiya yung aso. So, ang ginawa na lang namin is kinakarga siya. So, dun sa clinic, meron naman mga boy doon. So, sila na yung nag-handle kay Cici hanggang dinala dun sa table. Tapos, ang sabi sa akin ni Doc ay i-confine siya. So, yung bill ko kahapon ay umabot ng 6,800 plus kasama na dun yung confine is 2,000. 24 hours yung confine. Huh?
Ano yan? Hmm? So, umuwi na ako ng bahay. So, kinabukasan ng umaga, naghihintay ako ng text galing sa kanila kung ano nangyari na dun sa aso. So, wala kasi ako na-receive na text. Oo. Wala talaga. And then, umalis ako dito sa bahay is around 10:30. So, dumating ako din sa 11, parang around 11 or 11:30. Then, sabi ko dun sa receptionist na visit kay Sichi. O, sabi nila wait lang, so umupo ako. So, parang naghintay ako ng mga 10 minutes. Pero bago pa ako nakarating dun sa clinic, dito pa lang sa tricycle, bigla akong kinabahan, bigla akong kinutuban. Sabi ko, parang pakiramdam ko wala na si Sichi. Dito pa lang sa tricycle, yun din na-explain ko sa doktor. Then, sinabi nila, wala na daw si Sichi. Hindi na siya nag-response around 4:30 a.m. Sabi ko po, wala po akong na-receive na text galing po sa inyo. Sabi nila, nag-text daw po sila, pero wala talaga ako na-receive na text. Sabi ko naman, kung ano naman mangyari dun kay Sichi, handa naman ako kasi family namin yun eh. Mga babies namin yun dito sa bahay. So, ang sabi ng doktor, nakalagay na daw sa box. Sabi ko naman, pwede po bang makita si Sichi? Sabi nila, pwede. So, inassist naman ako ng assistant. Then, binuksan niya yung box. And then, habang hinihimas ko si Sichi, naiyak ako. Oo. Then, sabi ko sa kanya, kay Sichi, na ayan, magkasama na kayo ni tatay sa heaven. So, matagal ako, ginunan ko siya ng video, matagal kung nakasama si Sichi dun sa room na yon. Sichi. Bye-bye. Kailan siya na ano? Kanina madaling araw? Kay Dot. Bye-bye, Sichi. Okay lang, sige. Sabi ko din sa receptionist,
yung total bill ko, kasi ang total bill ko is 6,800, nagbayad ako ng 3,000 kahapon, so may balance ako. And then sabi nila kung kukunin ko daw o pipick upin ko yung si Sichi, sabi ko hindi na, ipapa-cremate ko na kung meron kayong contact. So meron naman silang ah, sila Jess, oo. Sabi ko, magkano? Sabi nila nasa 9,500. And then merong package na pinakita sa akin. And then sabi ko, sige, okay na yung 9,500. Oo. Basta maging okay yung kalagayan ni Sichi. Sabi ko, pwede ba siyang iburial? Pwede ba siyang iburol? Sabi nila, pwede naman, kaya lang sa Silang Cavite. So, sobrang layo. So, andito ako sa Makati, tapos yung way pa papunta doon sa Cavite. Sabi namin, sige, okay lang, kailan pipikapin si Sichi. So, yun, in-update nila ako, kinuha nila yung Viber, binigay ko, and then sabi nila, meron daw akong pipilapan daw doon application regarding kay Sichi, and then kung ano yung package, tapos yung picture na isasend ko sa kanila, kasi yun daw ang gagawin nilang picture dun sa frame ni Sichi. So, yun mga sis, oo. Kasi kahit kanina pa ako dumating, yung utak ko, nandoon pa rin sa bed. Kasi biglaan yung pangyayari kay Sichi. Pero kung makaka-survive sana si Sichi, magpa 5 years old siya next month. So, March 31, yung po yung birthday niya. Sabi nila, kailangan ko daw bayaran, full payment. So, binayaran ko lahat, pati yung balance dun sa clinic, at saka dun sa funeral. Binayaran ko na lahat. And then, after 5 to 7 days daw, makukuha ko na si Sichi. Pero sabi ko sa kanila, i-update nila ako, i-message nila ako kung na-pick up na si Sichi. And then, kanina, pag-uwi ko sa bahay, after kong mag-lunch, tumawag ako doon, in-update ko kasi yung picture na pwede palitan ng background, gawing light blue. And then, yung medical record ni Sichi, pagdating na lang daw ni Sichi, pag kukunin ko na yung kanyang abo. Then, sabi nila, i-message nila ako pag pipick upin na si Sichi. Kanina naman, nakareceive ako ng message galing sa kanila around 3:30 na kuha na po si Sichi doon. And then, may message nila ako pag andyan na daw po si Sichi. So, yun lang mga kasi. So, wala nang sakit Sichi. Hindi ka na makakaramdam ng sakit. Andiyan ka na sa heaven. So, diyan ka lang. Gabayan mo lang kami. So, yun lang mga kasis. Bye-bye, Sichi.